naglabas po kasi ng statement si Super Ate at ang statement po niya mga kaibigan, ang sabi po niya dito, our distance from the main arena of conflict will not insulate us from violence. As an ally of the United States, which has committed military support to Israel, we risk retaliatory attacks from the militant Hamas sympathizers that a protracted war will likely provoke. Yan, Senator Amy Marcos. So, ang sabi po niya, kasi alam naman natin no, na malayo tayo, di ba? Malayo tayo dyan eh. Pero hindi tayo daw magiging ligtas kung sakaling merong mga Hamas or Palestinian supporters na talagang aatake sa bansa natin. Kasi alay daw tayo ng United States, no? So, eto daw ay makakapag-provoke ng gera, no? So, mga kaibigan, eto yung sinasabi ko, no? Ang ating Pangulo, never mo siyang mariringgan ng matinding statement na talagang kinokondena niya ng grabe yung ginawa ng Hamas. Kasi mga kaibigan, ang ating Pangulo, nag-iingat din yan eh sa mga binibitawan niyang salita. Matalino po ang presidente natin. So, nag-iingat po siya sa binibitawan niyang salita dahil alam natin na meron din po tayong mga kababayan sa Palestine. At meron din po tayong mga kababayan na nakapag-asawa ng mga Palestinian. At saka hindi tayo involved dito eh. Kumbaga, ang Pilipinas, ang stand po ng ating presidente, tayo ay neutral pagdating po dito. Although, kinokondena ng Pilipinas, no, itong ginawa ng Hamas, pero hindi po ganoon ka-bold ang ating presidente para talagang bombahin itong ginawa ng Hamas, no? Alam kasi ng presidente natin dapat talaga maingat tayo. Pero mga kaibigan, dito sa sinasabi ni Senator Amy, no? Sa palagay ko, Senator Amy, mas dapat po ninyong pagsabihan si President Duterte. Kasi si President Duterte ang talagang sobra makapagbigay ng statement. And even, pinayuhan pa niya, no? May payo pa siya doon sa Israel na talagang ang magiging solusyon lang dito ay talagang durugin talaga ang Gaza. No? Talagang durugin. Gawin daw na pinakamalaking cemetery o libingan. Yan yung statement ng ating former president. No? Na kung titingnan natin mga kaibigan, ito ay makakapag-alab ng damdamin ng mga supporters sa mga Hamas. Maaring kapag may supporters yung Hamas dito, baka mamaya mga kaibigan, gumawa yan ng mga terroristic act dito dahil sa statement ng ating former president PRRD. Alam naman natin mga kaibigan na kahit siya ay private citizen na, pero meron pa siyang meron siyang say. Pinapaniwalaan kung ano yung mga sinasabi niya, pinapaniwalaan kung anong mga sinasabi niya na te-televise. Mga kaibigan, parinig ko sa inyo at parang ang ginagawa pa ngayon ni PRRD ay kanyang binabatikos ng ating Presidente Bongbong Marcos kasi bakit daw walang statement na nilalabas? Bakit daw hindi kinokondena? Pakinggan nyo na lang I have not heard our government coming up with a statement. I don't know if there is one coming up. But every day I read the national papers. Wala akong marinig condemning this atrocious act. That any human being, hindi ko na kailangan maging presidente o prime minister, should express what is evil. Narinig ng mga kaibigan, hindi daw niya narinig ang gobyerno na naglabas ng statement. Ang sinasabi niya dito mga kaibigan, ang presidente natin, na wala daw siyang narinig na kinokondem ng presidente natin. Eto. Kasi mga kaibigan, ang presidente natin, gumagawa lang siya ng matalinong hakbang. Matalino po ang president natin, Bongbong Marcos. Alam po niya na kapag naglabas siya ng mga statement na parang very vocal na pinapanigan itong Israel, mga kaibigan, mako-compromise yung Pilipinas. At alam natin, meron tayong mga Pilipino na Palestinian, mga nakapag-asawa ng Palestinian, meron tayong mga kababayan diyan, mga kaibigan. So hindi maganda na talagang tayo ay sabihin natin, kinokondem natin tong ginawa ng Tapos ang sinabi pa ni PRRD, gawing malaking cemetery ang Gaza. Talagang atakehin daw ng husto, pulbusin daw ng Israel itong Gaza. Mga kaibigan, hindi magandang statement 'yun. Mga kaibigan, alam niyo naman, PRRD supporter ako, no? Sa panahon na siya ay naging presidente, talagang nakipagbardagulan ako sa kanya. Pero hindi ko kasi nagustuhan itong issue na to, mga kaibigan, na paglalabas niya ng ganitong klaseng statement. Pagkatapos, nabiblame pa yung presidente natin na bakit hindi naglalabas ng statement na ganito. Tapos si Senator Amy Marcos naglalabas din ng statement na eto daw, magiging kumbaga, mapoprovoke daw yung mga supporter ng Hamas at maaring magkagera dito sa Pilipinas, no?
maaring bombahin tayo, atakihin tayo. So mga kaibigan, sana malaman naman ni Senator Amy na pagsabihan naman niya si PRRD. Anyway mga kaibigan, sa kanyang stand from the beginning, parang parang anti-PBBM na siya eh. At palagi na lang si PRRD ang kinakampihan niya. So sana this time, pagsabihan niya si PRRD na kung maaari, huwag maglalabas ng ganitong statement. Kasi tama naman yung sinabi ni Senator Amy na kapag mag-iingat talaga tayo dapat mga kaibigan kasi hindi natin alam itong mga Hamas na to. Maaring meron yan silang mga supporters dito. Alam naman natin, di ba? Marami tayong mga Muslim brothers sa Mindanao. So, hindi natin alam kung ano yung mga naisip. Baka meron dyan mga supporters talaga ng Hamas. At kung magkakaroon ng statement ng ating presidente na talagang napakatindi ng statement na kinokondena itong Hamas na to, maaring ito ay magbigay ng danger talaga sa Pilipinas. Kaya naiintindihan ko kung bakit ang presidente natin hindi ganun ka-strong ang kanyang condemnation dito sa Hamas. Kasi mga Palestinian yan mga kaibigan. Meron tayong mga kababayan na nakapag-asawa ng mga Palestinian. Kailangan na natin talagang sabihin, hindi maganda itong sinasabi ni PRRD. Pagkatapos mga kaibigan, naglalabas pa ng statement si Senator Amy na tungkol nga dito, pero hindi ba niya nakikita na ang nagsaset ng fire ay si PRRD. Si PRRD ang parang nagagawa ng fire para magsiklab yung mga supporters ng Hamas. Pero mo sabihin mo ba naman pinapayuhan niya Israel na gawing the biggest cemetery ang Gaza na ang magiging solusyon lang talaga ay pulbusin ang Gaza? Ito ay isang statement na napaka-irresponsable. Sorry po, mga Duterte supporters. Sabi ko nga sa inyo, Duterte supporters din ako. Kung mapupunta kayo sa original page ko, makikita nyo doon kung gaano ko talaga pinagtanggol si President Duterte. At makikita nyo yung mga profile picture ko. Nasa puso ko ang Pangulo, si PRRD. Yun ang mga profile picture ko. Pero ngayon, hindi ko kasi, kumbaga, kailangan talaga nating, mga kaibigan, i-call out na to kasi hindi na maganda. Ang mapapayo ko lang, masasabi ko lang kay PRRD, kung walang magiging magandang kahihinatnan yung kanyang mga sasabihin, wag na lang muna magsalita. Tigilan na lang muna ang pagsasalita. No? Kasi hindi talaga ito maganda. Lalo na mga kaibigan na may mga Muslim brothers tayo. At alam naman natin ang stand ng mga Muslim brothers natin for Palestinian, mga kaibigan. Ako mismo, meron ako mga matatalik na kaibigan na mga Muslim. Kinukondena nilang Israel. Ang Israel daw ay isang bansa ng mga terorista. May mga kaibigan akong Muslim brothers, isa rin yan sa dahilan kung bakit dito sa page ko ay hindi ako nagpo-post na I stand by Israel, mga ganyan-ganyan. Kasi kumbaga nagiging neutral din ako dahil meron din akong mga kaibigan na mga Muslim. At ang mga Muslim na yan, Palestine ang kanilang sinusuportahan. So, dapat hindi na tayo maglalabas ng mga ganitong statement, lalong-lalo na si PRRD, napaka-strong niya eh. Pinapaniwalaan pa siya. At yung mga statement niya, dumarating yan, pumupunta yan sa ibang bansa, nakakarating sa ibang bansa. Lalo na social media ito, mga kaibigan. Hindi pwedeng magbigay ng mga ganong irresponsibleng statement. Dahil yan ay talagang maaring maging dahilan nga ng atake dito sa Pilipinas. Atake ng Pilipinas dahil sa sa statement ng isang dating Pangulo. Mabuti na lang ang presidente natin. Talagang napakatalino niya magbigay ng pahayag. Although, kinokondem niya yung ginawa ng Israel, pero hindi niya kailangan na sabihin ito na talagang very strong na katulad ng sinasabi ni PRRD. Kasi, kumbaga mga kaibigan, nag-neutral lang din ang presidente natin. No? Ayaw niyang madamay din yung ating mga kababayan dahil alam niya na marami din tayong kababayan na mga nakapag-asawa ng Palestinian. And even nung panahon mga kaibigan na sumiklab yung digmaan dyan, di ba? 2 years ago ba yung mga kaibigan? Meron tayong isang artista dito sa Pilipinas, nakalimutan ko yung pangalan ng artista eh. Pinapakita niya sa video, ka-video call niya yung kanyang tatay na Palestinian. At pinapakita doon sa background ng tatay niya, no? Habang ka-video call niya, pinapakita yung mga usok, yung mga na talagang maingay na nagbobombahan. Palestinian mga kaibigan, tapos umiiyak yung kanyang mga kapatid doon sa Palestine. Kasi dahil nga binobomba na sila ng Israel. Dahil nga, di ba nagkaroon ng gera 2 years ago pa yung mga kaibigan, ang Palestine at saka ang Israel dahil din sa agawan ng teritoryo. So makikita natin, may kababayan tayo doon.
So wag tayo magbibigay ng mga irresponsabling statement. Tama naman sinabi ng Super Ate na talagang kahit malayo tayo, pwede tayong maging prone sa attack, no? Lalo na kapag na-trigger itong mga supporters ng Hamas, no? Pag na-trigger sila sa mga statement ng mga leaders sa ating bansa. Mabuti na lang at ang presidente natin hindi siya nagbibigay ng mga irresponsableng statement. Kaya ang panawagan ko lang nung kay PRRD, sana wag na lang magsalita mga ganitong issue. Kung hindi din lang para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, tumahimik na lang, wag na lang magsalita. Mga kaibigan, sa totoo lang, ang wish ko kay PRRD, yung talagang mag-rest na lang siya kasi marami na rin naman siyang nagawa sa bayan eh. Sa totoo lang, no? Marami siyang nagawa sa bayan, mga kaibigan. Although marami siyang mga flaws din, pero hindi natin mapagkakaila, marami siyang nagawa sa bayan. Kaya ang wish ko sa kanya, mga kaibigan, dahil may edad na rin naman siya, yung mag-travel-travel na lang siya, and then mag-enjoy na lang siya sa buhay niya, wag na lang muna siyang pumasok sa politika. At kung maaari, wag na lang niyang pakialaman ang present administration. Kasi sa totoo lang, mga kaibigan, si President Bongbong Marcos sa panahon ni PRRD, full support siya kay PRRD. Never, not even once, hindi talaga siya bumanat kay PRRD. Puro suporta ang ginawa ng ating presidente. Sana naman, sa panahon ngayon ni PBBM, ganun din sana ang gawin ni PRRD. Sana naman suportahan din niya ang ating presidente. At huwag na lang palaging banat ng banat. Diba? Kasi na rin mga kaibigan eh. Although supporter ako talaga ni PRRD, pinaglaban ko talaga siya noon, pero ngayon hindi ko na rin talaga nagugustuhan yung mga lumalabas sa kanyang bibig. No? So, sorry po sa mga Duterte, mga PRRD supporters sorry po, pero magpapakatotoo na po ako sa sinasabi ko. Kasi hindi ko na talaga nagugustuhan itong mga statement niya, no? Kaya ito mga kaibigan, balikan natin babasahin ko ulit sabi ni Super Ate, our distance from the main arena of conflict will not insulate us from violence. As an ally of the United States, which has committed military support to Israel, we risk retaliatory attacks from militant Hamas sympathizers that a protracted war will likely provoke. Alam mo, Senator Amy, kahit naman alay tayo ng United States, kung walang nagbibigay ng mga statement na katulad ng ginagawa ni PRRD, no? Mga statement na masyadong irresponsable. Kaya nga, di ba, yung kapatid mo, si PBBM, ang kapatid mo, Senator Amy, ay talagang maingat. Hindi siya naglalabas ng mga statement na katulad ng mga sinasabi ni PRRD. Diba? At parang binabatikos pa ni PRRD ang Pangulo natin. Bakit daw hindi daw naglalabas ng statement? Everyday daw, chine-check daw niya sa social media or sa mainstream media, pero wala daw siyang nakikita na naglabas ang Pangulo ng statement na kinokondem itong ginawa ng Hamas. Ang sabi pa niya, mga kaibigan, kahit naman daw hindi ka presidente, kahit naman daw ordinary citizen ka lang, meron ka daw dapat, katungkulan na, may katungkulan ka daw dapat na ikondena yung ginawa ng Hamas. Yan ang sabi ni PRRD. Mga kaibigan. Pero, naiintindihan ko ang Pangulo bakit hindi siya naglabas. Sabi ko nga kanina, nag-iingat lang ang Pangulo natin and tinatry niya na talagang maging neutral dahil marami din tayong kababayan sa Palestine at meron tayong mga kababayan na nakapag-asawa ng Palestinian. Diba? So kung ikaw isang matalinong leader, ilalagay mo ba sa risk yung mga kababayan mo na nasa Palestine? Kapag gumawa ka ng ganitong mga statement, katulad ng sinabi ni PRRD na gawing biggest cemetery ang Gaza, pulbusin ang Gaza. Kapag ikaw ang presidente at ganyan ang ginawa mo, baka magalit sa'yo yung Palestine. Yung mga Pilipino doon, pagpapatayin lahat, di ba? Di ba mga kaibigan? Irresponsable yun na statement. So, yun lang mga kaibigan, no? So, aking final word, sana si PRRD, wag na munang makialam sa politika. No? Alam mga kaibigan, sa totoo lang, love ko yan si PRRD, sa totoo lang. Taga Mindanao ako Sabi ko nga sa inyo, taga Mindanao ako. At
Marami din siyang nagawa dito sa Pilipinas. Kita naman natin, di ba, panahon ng Dilawan, walang proyekto. Pero pagdating ni PRRD, maraming nangyari mga proyekto. Maraming mga nagawa. Sa totoo lang, mga kaibigan. Pero sa ngayon, hindi na kasi maganda yung ginagawa niya na nakikialam pa siya sa politika at binabatikos pa niya yung presidente natin. No? Kaya yung sinasabi ko ngayon, di ibig sabihin na galit ako kay PRRD. Sinasabi ko lang ito, mga kaibigan, para i-ano lang din, no, na hindi kasi maganda yung mga ginagawa ngayon ni PRRD. Na hindi siya nakakatulong. So sana, magstay na lang siya sa bahay or mag-around the world or mag-travel o gawin niya lahat ng gusto niyang mag-enjoy siya sa buhay. Huwag na siyang magpaka-stress sa politika. Kasi marami na siyang nagawa sa Pilipinas. Dapat mag-rest na siya. No? So mga kaibigan, yan lang muna ang aking live at mamaya na lang gabi, babalik po ako. Maraming po salamat. Admin Rich po. Fight fake news. Expose the truth. Bye!